Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel ni Congressman Manhik Manaog. Congressman na quote in quote. Katatawanan lang ito kay Leo Martires. Dito sa Lakas Tama Party, may kasabihan tayo, if you cannot beat them, join them. Ay magbalimbing na lang tayo para kay Bibi Sara. Ito po ang inyong kamalingkod, Congressman Manhik Manaog from the Lakas Tama Party at your self-service. Hindi siya tunay na congressman Congressman Manhik Manaog. Nananawagan sa mga kongresista na bumalimbing na para kay BP Sara. Bakit? Ito. Ay, mga kabayan, balita ko, pagkakataas ng trust rating nito si BP Sara. Okay, ito. May survey. Okta, sabi dito. Marcos trust ratings down. BP Sara up. Ano bang nangyari? Noong una, bantayan nyo, basta Okta, ang hina-highlight nila kung gaano kataas ang rating ng administrasyon. Marcos, Romualdez, mga ganun. Si BP Sara, basta Okta, wala talaga. Negative. First time kong nabantayan, ano ba ito? Nagbago na ang ihip ng hangin. Ang Okta, nagre-research na, pinapublish na ang result. Tumataas si BP Sara, bumaba ba si Marcos? Anong ibig sabihin nito? Yan. Ang sabi ni Congressman Manhik Manaog, bumalimbing na tayo kay BP Sara. Aba, ay anong gagawin natin dyan? Kaya tamang-tama, dapat gumulong na yung impeachment complaint against BP Sara. Dahil yan laang impeachment ang makakapigil diyang kay BP Sara na maging presidente sa 2028. Aba, sa dami na ipinukul sa kanya at sa lahat ng mga usap-usapan diyan, improve ang trust rating, tumaas pa. Kanya, iniisip ko tuloy, if you cannot beat her, ay di magbalimbing na lang tayo for 2028. Anong sa ninyo, mga kalyado, kapatido, Lakas Tama Party? Ha? Mga kasama, Lakas Tama. Ano yung Lakas Tama, di ba? Lakas CMD. Yan ang partido ni Romualdez at ni JMA. Nung hindi pa sila nagkatambalulos-los. I don't know kung ano ngayon. Lakas, tama, partido. Tumataas na ang ratings ni BP Sara kahit anong gagawin nila. Kaya maraming nagtataka. Again, ulit-ulit kong sabihin si Doris Bigornia, napanood ko yung interview niya kay ex-senator Franklin Drilon. Bakit ang taas ng rating? Bakit napaka-popular pa rin ni BP Sara na ang dami namang kasong na isampa kay BP Sara? Bakit kaya? Ang galing ng sagot ni Senator Drilon. Ay, hindi ko masagot yan. Tanungin nyo ang taong bayan. Tanungin nyo ang taong bayan. Ito. Okta Research yan Tumaas ang rating ni BP Sara, bumaba ang Pangulo. Yung SWS at saka Pulse Asia, nagpalabas din ng bagong survey nila. Ganon din ang trend. Bumaba si PBBM, tumataas si BP Sara. Kaya yung kanta, pataas ng pataas. Spaghetti pababa. So, balimbing. Ito na. Mismo si Congressman Lawrence Defensor, House Leader ito, Deputy Majority Floor Leader, Assistant ni Sandro Marcos.
Noong una, galit na galit yan sa yung ruling ng Supreme Court. Sabi niya, hindi namin susundin ang ruling ng Supreme Court. We will make our own rules. Ganon, matapang. And I believe, isa rin siya sa mga prosecutor against kay BP Sara. Oh, bago lang siya nagsalita, nabigla ko yung kanyang pag-amin na mahihirapan kami, sabi niya, na makakuha ng 1/3 ng mga kongresista para ma-endorse ang impeachment ni BP Sara sa Kongreso. Inamin niya yan sa interview. Anong dahilan? Hindi naman niya pinaliwanag kung anong dahilan. Kailang ang nagbigay ng paliwanag si Congressman Eli San Fernando, sabi niya, alanganin yung 1/3 dahil ang mga kasama naming kongresista, iniisip nila yung political future nila o pagtakbo nila sa 2028. Alam ng lahat, ang pinakamalakas na kandidato sa 2028, BP Sara, ay yung isang political strategist, si Mr. Gabriel, baka attorney to, Gabriel Claudio, political advisor ni FBR noon, FBR at saka Gloria Macapagal Arroyo. Ibig sabihin, marunong ito. Dalawang presidente pinagsilbihan niya, political advisor. Sabi niya, wala akong nakikitang malakas na kandidato na pwedeng tumalo kay BP Sara. Halos lahat nagsasabi, Franklin Drilon, sabi niya, let's face it, BP Sara is the strongest candidate in 2028. Former Ombudsman Conchita Carpio Morales, sabi niya, napaka-popular si BP Sara. Pag may mangyari sa tatay niya sa ICC, nakunmod, hindi sana, talaga, lalo pang tataas. Lalong mananalo si BP Sara kung may mangyari sa tatay niya. Mga ganon yung So, mga kongresista, they will remain forever sa kampo ng Marcos. Wala na. Simula na yan. Balimbigan na. Yan, ganyan talaga ang politika sa ating bansa. Walang matibay na party system. Ano lang yan. Kung saan yung malakas, doon sila gagapang papunta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatay naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang gihatag namo nga yero. Kung ikarga lang og motor. Abot na gyud ang yero.